Ang River Maya ay isang influential Filipino rock band na nabuo noong 1993. Ang kanilang musika ay nag-evolve sa pagdaan ng panahon mula sa standard rock, hard rock, pop, progressive at iba pang genre. Sila ang pumapangalawa sa biggest selling artist sa buong Pilipinas. Hindi pa River Maya ang pangalan ng banda noon. Ang unang lineup ng grupo ay binubuo ni Jesse Gonzalez on vocals, Kenneth Ilagan sa gitara, Nathan Azarcon sa bass guitar, Rom Velayo sa drums, at Rico Blanco sa keyboard. Ito ay minanage ni Liza Napkil at direktor na si Chito Ronyo na intensyong buuin ang grupo bilang rock show band at ang grupo ay tinawag na Saga. Sa proseso ng kanilang pagsasanay, si Kenneth Ilagan na gitarista ay umalis dahil sa personal reason at pinalitan nito ni Perfecto o Perf De Castro. Umalis din si Rom Velayo sa drums sa di malamang dahilan at pinalitan na kaklase noon ni Nathan na si Mark Escueta. Ang isa ring kababata at schoolmate ni Nathan na si Francisco Mañalac o kilala bilang si Bamboo ang naging bokalista at frontman na pumalit kay Jesse Gonzalez. Si Perf De Castro ang nagmamay-ari ng rehearsal studio na kung saan dito sila nagja-jamming. Nung si Bamboo na ang naging frontman, ang pangalan na Saga ay pinalitan na nila bilang River Maya. Ang River Maya ay initially sinuggest ni Perf De Castro. Dito nila sinimulan tugtugin ang kanilang original songs nila na Ulan, 214, Awit ng Kabataan na original na sinulat ni Rico Blanco. Usually, naisulat na niya ito before River Maya para maging demo form para sa mga prospect recording companies. Si Nathan Azarcon ang isa sa naging miyembro ng River Maya mula 1993 hanggang 2001. Noong November 1994, ang banda ay nag-release ng kanilang kauna-unahang album na self-titled River Maya. Kabilang dito ang unang single na Ulan na sinundan ng 214. Umani ito ng papuri dahil sa bagong tunog ng pop rock sound. Ang album na ito ay naging patok sa takilya noong 1990s. Sino ba naman makakalimot ng iconic ad-lib part ng gitara ni Perf De Castro sa 214 at Awit ng Kabataan? Pero, unfortunately, dahil sa magkaibang pananaw at panlasa ng musika, si Perf De Castro ay nagdesisyon na lumisan na rin sa grupo noong 1995 at bumuo ng sariling banda. Mula sa The Blues Trio at sa kalaunan ay pinangalan ng Axis hanggang sa huli, ito ay tinawag na Tri-Axis. Ang banda ay nagpatuloy at si Rico Blanco ay naging full-time guitarist habang ang kaibigan ni Nathan Azarcon na si J. John Valencia ay naging additional guitarist kapag may live show sila. Naglabas ng ikalawang album ang River Maya noong 1996. Ito ang Trip at naglalaman ito ng kanilang single na Kisap Mata, Himala at Panahon na Naman. Taong 1997, ang banda ay naglabas ng pangatlong album na tinawag na Atomic Bomb na may solong Hinahanap-hanap Kita. Ang album na ito ay umani rin ng positibong reaksyon mula sa tagapakinig at nakatanggap ng madalas na pag-ere mula sa mga istasyon sa radyo. Sa panahong ito, inilabas din ng River Maya ang album na River Maya Remix na pinagsama-samang kanta sa tulong ni DJ Toti Dalmacion ng Groove Nation. Pagkatapos ng sunod-sunod na album, ang banda ay nagsimulang mag-tour sa US at Canada noong 1998. Sa kabila ng matagumpay na kanilang band tour, ito rin ang oras na si Bamboo Mañalac ay nagpasya ng manatili sa US kasama ang kanyang pamilya at lisanin ang grupo. Ang kanyang huling performance kasama ang banda ay noong October 10, 1998 sa Oakland, California. Kalaunan, binuo niya ang kanyang sariling banda na Bamboo noong 2003. Si Rico Blanco ang chief composer ng banda at full-time guitarist. Dahil sa pagkawala ni Bamboo, ang River Maya ay nag-decide na si Rico Blanco na ang gawing vocalist at nirelease ang kanilang ika-4 na album na It's Not Easy Being Green na naglalaman ng single nilang Nervyoso, Shattered Light at Rodeo. Inilabas ng banda ang ika-5 studio album na tinawag na Free. Ito ay mapapanood sa internet ng libre pati na rin sa mga CD na ipinamamahagi nila sa kanilang mga gig. Ang album na Free ay naparangalan bilang Best Album of 2000 sa NU Rock Awards.
Noong April 2001, lumisan na rin si Nathan Azarcon mula sa grupo upang mag-focus sa iba pang mga interes sa musika na iniwan si Rico Blanco at Mark Escueta bilang mga natitirang miyembro. Dito muli nagsimula ang banda ng panibagong lineup. Si Kakoy Legaspi mula sa blues band na Mr. Crayon at si Mike Elgar mula sa 7 Foot Jr. ang kanilang naging gitarista. Si Jap Serio naman na mula sa Daydream Cycle ang pumalit sa posisyon ni Nathan bilang bass guitarist. Nagsimula muli ang banda na magsulat ng mga kanta para pang-record para sa kanilang ika-6 na studio album. Ang bagong lineup ay gumawa ng unang pagtugtog sa NU Pocket Concert sa Alabang Town Center noong June 2, 2001. Buong oras ng live show ay si Rico Blanco ang kumanta. Noong August 2001, natapos na ng banda ang pag-record mula sa kanilang ika-6 na studio album na Tuloy ang Ligaya na nirelease noong October 24, 2001 at nirelease din ang mga solo kabilang ang Umaaraw, Umuulan at Wag Init Ulo Baby. Ang kanilang mga music video ay nagwagi bilang favorite group video sa MTV Pilipinas Music Award noong 2002 at 2003 na magkakasunod. Ang video para sa Wag Init Ulo Baby ay nanalo ng isang espesyal na parangal para sa highest jump sa parehong taon noong 2003. Noong October 22, 2003, nirelease nila ang Between the Stars and the Waves na naglalaman ng kantang I Love to Share, Balisong, Sunday Driving, Table for Two, 2 for 1 at Attack. Na-nominate ang bandang River Maya sa MTV Asia Awards 2004 para sa Favorite Artist Philippines, ngunit ang nanalo noon ay ang parokya ni Edgar. Noong kalagitnaan ng 2004, umalis ang gitarista nilang si Kakoy Legaspi sa hindi ring matukoy na dahilan, kaya ang banda ay naging 4 na lang uli ang miyembro. Noong February 5, 2005, ang banda ay nanalo ng Favorite Artist Philippines sa MTV Asia Awards 2005. Meron silang kanta na ginamit bilang athletes anthem noong Southeast Asian Games. Ito ang kanta nilang Posible. Ganun din ang kanta nilang You'll Be Safe Here na original na nilikha bilang tema para sa ABS-CBN TV series na Spirits na nirelease bilang isang EP o extended play ng Warner Music Philippines. Itong kantang to ay napili rin sa MTV Asia para i-perform sa 2006 Asia Awards. Inintroduce ni Kelly Rowland ng Destiny's Child ang grupong River Maya at sila ay binakapan ng Thailand's Royal Symphony Orchestra nung nag-live show sila. Ito ang kauna-unang pagkakataon na inanyayahan ng isang banda na Pilipino na gumanap sa ganung event. Ang River Maya ay sunod-sunod ang mga naging tour sa Asia, kabilang ang Pattaya Music Fest ng Thailand noong 2008 at 2009, pati na rin ang Singapore's Mosaic Festival na pinapatakbo ng The Esplanade at ang Bangkok's Fat Fest, pati na rin sa Indonesia's MTV Staying Alive show. Sa Pilipinas, ang album ng River Maya Greatest Hits 2006 sa Viva Records ay sinundan ng isa pang album na dinedicate sa mga bayani. Ito ang Isang Ugat, Isang Dugo. Gayun din sa panahong yon, ang River Maya ay binansagan din bilang banda ng bayan na kung saan isang bansag rin sa parokya ni Edgar. Noong May 24, 2007, opisyal na inihayag ni Rico Blanco ang kanyang pag-alis mula sa banda. Ang kanyang huling performance sa banda ay noong May 4, 2007 sa Metro Bar. Sa kabila ng mga usap-usapan na ang River Maya ay tuluyan ng madidisband dahil sa pagkawala ni Rico, ang River Maya at ang management nito ay nanindigan at itinanggi ang kumakalat na haka-haka. Noong una, ang ibang membro at ang management ng River Maya ay tumangging magkomento tungkol dito. Pero ang huling pahayag ng management ng River Maya tungkol dito ay no one member is greater than the whole, o walang ni isang membro ang nakatataas o higit kaysa sa kabuuan ng grupo. Ito ang official statement ng management na inilabas noong June 14, 2007. Matapos umalis ni Rico Blanco, naglabas ang River Maya ng isang bagong solong Sayang na isinulat at inawit ni Jap Serio at inilarawan ng banda bilang isang bukas na sulat para sa mga tagahanga sa isang single premiere noong June 22, 2007. Ang
Ang River Maya ay nagpa-audition para sa isang bagong bokalista. Ang mga audition ay pinalabas sa Studio 23 na pinamagatang Bagong Liwanag. Out of more than 400 participants ang nag-audition, pero halos 80 lang ang napili na makapasok sa semifinals. Bukod sa mga miyembro ng banda, ang mga pangunahing judge ay sina River Maya manager Liza Nakpil, gitarista ng The Dawn na si Francis Reyes, at Razorback bass guitarist Louie Talan. Noong October 24, 2007, si Jason Fernandez ang nagwagi at itinanghal bilang bagong miyembro ng River Maya. Noong January 21, 2008, inilabas ng River Maya ang album na pinamagatang Buhay, kasamang nag-iisang carrier single na Sugal ng Kapalaran na isinulat ni Sergio at si Jason Fernandez ang umawit, habang si Elgar at Escueta ang backup vocalist. Noong panahon yon, ang banda ay humiwalay na sa poder ni Chito Ronyo na manager-director nila. Matapos na madiskubre ang maraming anomalya patungkol sa maling paggamit ng mga fund mula sa mga royalties at talent fees ng banda, inihayag ng miyembro ng banda ng River Maya na sila ay umalis na sa kanilang long-time manager na si Liza Nakpil noong October 29, 2006. Sinampahan si Nakpil ng banda ng kasong estafa at iba pang mga damages. Ang korte ay nag-issue ng writ of preliminary injunction na nagbabawal sa akusado na makipag-ugnayan sa bandang River Maya. Gayun din noong October 2008, ang long-time member na si Mark Escueta ay naghain ng kanyang sariling aplikasyon sa Intellectual Property Office o IPO para i-under sa kanyang pangalan ng pangalang River Maya. Ngunit nireject ito ng IPO. Noong August 2009, kinumpirma ng IPO na ang trademark at pagmamay-ari ng pangalang River Maya ay under ng pangalan ni Liza Nakpil. Gayunpaman, noong October sa parehong taon, binigyan si Escueta ng isang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Regional Trial Court ng Lucena City. Sa TRO na inilabas, si Nakpil ay hindi maaaring mag-claim ng sole ownership sa pangalan ng bandang River Maya, habang ang kaso at apela na in-issue ng parehong partido ay pinag-aaralan pa rin ng korte. Kaya't pinapayagan pa rin si Mark Escueta na ipagpatuloy pa rin ang paggamit ng pangalan ng banda kahit ano pa man ang desisyon ng IPO dahil wala pa namang entry of judgment o execution na in-issue. Noong August 28, 2011, umalis si Jason Fernandez sa River Maya makalipas ang 4 na taong pagiging bokalista ng banda. Nang dahilan ay dahil rin sa pagkakaiba sa pananaw sa music. Matapos ang pag-alis ni Jason, ilan sa kilalang personalities ang naging temporary vocalist ng banda sa mga gig, tulad ni na Paulo Valenciano ng bandang Salamin na anak ni Gary V, Pochoy Labog ng bandang Malay at Dicta License, at si Vinci Montaner ng parokya ni Edgar. Noong January 9, 2016, ang mga miyembro mula sa original classic lineup ng bandang River Maya na binubuo ni Perf De Castro, Nathan Azarcon, Mark Escueta at Rico Blanco ay nag-reunite na ginanap sa 19 East Muntinlupa City. Birthday din yun ni Mark Escueta, pang 40th birthday niya. Ang gig na ito ay tinawag na Secret Mini Semi-Reunion na binubuo ni Rico Blanco sa keyboard, Perf De Castro sa gitara, Nathan Azarcon sa bass guitar at Mark Escueta sa drums. Si Bambo Manyalak ay inimbita rin kaso nung panahon yun nasa ibang bansa siya, kaya sayang. Si Mike Elgar at Ryan Peralta ay nasa backstage noon na masayang pinapanood ang mga original members na mag-perform. Noong 2016, after 15 years, si Nathan Azarcon ay bumalik muli para mag full-time sa bandang River Maya. Sa ngayon, 4 silang bumubuo ng bandang River Maya. Ito'y sina Nathan Azarcon bilang vocalist at bass guitarist, si Mark Escueta na vocalist at guitarist, si Ryan Peralta sa drums, at si Mike Elgar sa gitara. Minsan kasama rin nila si Ayman Boris pag may mga tour ang banda para tumugtog sa keyboard.